Isa sa pinakamahigpit at pinakamalaking kulungan sa buong mundo. May kapasidad na 40,000 na bilanggo. Nandito ang pinakamalulupit, mga walang awa kung pumatay, mga uto-uto, maangas at lahat na nakakakilabot sa isang tao na pwede mong isipin. Nakakapanginig ng laman kung malalaman mo ang pinaggagawa ng mga presong ito. Matatagpuan sa bansang El Salvador na may populasyon lamang na 6 milyon, ngunit nagpatayo ng napakalaking bilangguan. Ang dahilan ay ang sandamakmak na gang na kailangan ng durugin. Noong March 22, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Nayib Armando Bukele Ortez, nagkaroon ng malawakang crackdown sa lahat ng mga gang sa buong bansa. Mahigit 70,000 individual ang naaresto sa loob lamang ng 16 months. Nabulabog at nagulantang ang lahat ng mamamayan. Maihahambing ito sa Oplan Tokhang ng Pilipinas. Ang kaibahan lang ay halos walang napapatay na suspek. Ang utos ay arestuhin at ikulong para pagsisihan at pagdusahan ang kanilang matinding kasalanan. Ginagalugad ang kabahayanan. Nagpakalat ng checkpoint sa lahat ng pwedeng daanan. Lahat binubusisi. Lahat ng kahina-hinala dinadala. Lahat ng may kalalakihang may tattoo inaaresto. Itinayo ang Secot Mega Prison na ito upang ipakulong ang mga high-profile na mga kriminal, kabilang ng mga naarestong miyembro ng mga gang, kasama pati mga geng-geng. Ang sinumang tumek-in sa bilangguan na ito ay nakatakdang hindi na makakatakas ng buhay. Isang mabilisang pasasalamat muna sa aking mga subscribers at patuloy na tumatangkilik sa ganitong mga content. Itinayo noong 2022, ang napakalaking bilangguan na ito ay may sukat na 410 hektarya. Binubuo ng 8 magkahiwalay na mga module. Bawat pares na mga module ay napapalibutan ng 2 magkahiwalay na 3-meter high walls na may razor wire. Ang buong pasilidad ay napapaligiran ng mataas na pader na may 3 meters high electric fence na may 15,000 volts. At ang pagkadesenyo ay halos wala ka nang maiisip na paraan para makatakas. Bukod dyan ay mahigit 600 na sundalo ang nakabantay. Mapapansing nakamaskara ang mga gwardya upang hindi sila makilala. Dahil marami pa rin connection sa labas ang mga nakabilanggo dito. Ang mga nahuhuli nilang mga kriminal sa kalye, karamihan walang maipakitang ID at hindi nila ibinibigay ang tunay nilang mga pangalan. Kaya naman dito kinukuha ng mga fingerprint at litrato nila para i-enroll sa system. Kapag sila ay naipasok na sa sikot, ang mga preso ay mawawalan na ng koneksyon sa kanilang mga pamilya o kahit sinuman sa natitirang bahagi ng kanilang buhay habang sila'y nakakulong, dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagbisita ng kahit sino. Ang nakakalungkot nga lang dito ay yung mga inosente na nadamay at napagkamalan lang dahil sa no contact policy o parang sa martial law, hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Basta't may tato at patambay-tambay at nasa lubong ka ng mga pulis, yari ka. Ang kanilang mga pamilya ay walang ideya kung nasaan sila o kung sila ay buhay pa. Aminado naman din ang mga ibang pulis ng El Salvador na minsan ay dinadakip nila kahit sino na lang, kahit tindero o kahit magsasaka. Basta't mukhang maangas, walang ligtas. Dahil ang utos mula sa nakakataas, walang uuwi ng bahay kung wala silang sapat na maarestong kriminal. Kinakaladkad ang mga naarestong kriminal. Iba't ibang bosas at kadena ang ginagamit upang limitahan ang kanilang paggalaw at bawas panganib sa mga opisyal. Hindi nila binibigyan ng kahit konting pagkakataon ng mga taong ito. Sa loob ng selda, ang mga bilanggo ay naka-white shirt at short at nakatsinelas. Wala na silang ibang gamit pa maliban dyan. Marami sa kanila ay nasa early 20s pa. Menor de edad pa lamang ay gumagawa na ng krimen sa kanilang lugar. Kinokotongan ng mga gang na ito ang mga negosyante. At kahit na ang maliliit na namumuhunan kailangan magbigay sa kanila, tinutumba nila ang sinumang tatangging magbigay. Mahihiya ang mga sikat na kriminal sa Pilipinas sa mga ito dahil hindi lang 20 katao ang napapatay ng karamihan. Dahil umaabot ng 100 mga inosenteng tao ang kinikitil ng walang awa, karumal-dumal ang mga pagkakasala nila.
Bawat selda ay naglalaman ng humigit kumulang 80 na bilanggo. Ngunit ang bilang ay maaaring umabot ng hanggang 150. Ang kulungan nila ay walang ventilasyon, hindi rin sila binigyan ng karapatang maglakad-lakad sa labas ng kanilang selda. At hindi sila nasisikatan ng araw. Nakakalabas lang sila sa selda sa araw ng Biblia. Baka sakaling may maliwanagan pa sa kanilang pag-iisip. Dahil iba ang sinasamba ng mga kolokoy na ito. Sa kanilang itsura makikita mo na parang iniwan na sila ng kanilang kaluluwa. Parang wala na silang pag-asa sa inaharap. Napaka-robotic nilang tingnan. Akala mo nga pipitsugin lang ang mga pangangatawan. Pero mga halangang bituka ng mga kupal na yan. Karamihan sa mga bilanggo ay miyembro ng MS-13 at Barrio 18 gangs, mga bigating grupo na kumokontrol sa mga kapitbahayan ng El Salvador. Ang dalawang magkatunggaling gang na ito ay walang ginawa kundi manikil sa kanilang lugar at magpatayan. Pakiramdam ng bawat miyembro ay nakahubad sila. Kung wala nakasukbit na baril sa kanilang katawan, ang kanilang moto mapatay o pumatay. Ang mga tattoo sa kanilang buong mukha ay nagpapakita ng kanilang katapatan sa kanilang gang na MS-13. Ang mga tattoo ay kadalasang kasama ang mga unang letra na MS o ang numero 13. Ang mga miyembro ng isa pang gang ay gumagamit naman ng mga simbolo tulad ng numerong 18 o 666 na sumisimbolo sa Diablo. Ang pagkakaroon ng mga gang tattoo sa mukha ay malinaw na senyales na sila isa sa mga pinakawalang awa at may mataas na ranggo sa kanilang grupo. Ang tatong sungay ng demonyo ay isang madilim na simbolo na kumakatawan sa mga taong ito na sumasamba sa Diablo. Sinasabi pa nga ng ilan na isinagawa nila ang kanilang mga aksyon sa ilalim ng utos ng Diablo. Nagdadagdag sila ng tattoo kada madagdagan ang kanilang napapatay. Masama talaga mga taong ito. Ibang level ang pagkakriminal. At mahirap baguhin ang kanilang kaisipan. Kaya naman ang bago nilang bahay ay pinag-isipang mabuti, bantay sarado. Kung titingnan sa taas, may catwalk area. Ang mga gwardya at CCTV ay 24/7 na nakabantay sa kanilang selda. Bawat galaw nila ay tinututukan ng kamera. Nakabukas ang ilaw sa selda kahit sa oras ng tulog. Kaya nakadakip ng tuwalya sa mata ang mga preso kapag nakahiga na. Ito pa ang bonus nila. Kung ang mga bilanggo ay lumabag sa panuntunan o naging pasaway, bibigyan sila ng 15 days na bakasyon sa nakakabaliw na Bartolina. Napakahirap dahil hindi nila malalaman kung anong oras na o kung gaano na sila katagal na nakabartolina. Kahit gaano sila katigas na kriminal, ay manlalambot sila sa hirap at kakaisip. Para sa mga taong bumibiktima sa mga Salvadoran, ito na ngayon ang kanilang forever home. Kinuha ng mga kriminal na ito ang karapatan ng mga inosenteng tao na mabuhay at ngayon sila naman ang tinanggalan ng karapatan. Sa dami ng kanilang ginawang kagaguhan, kulang ang isang buhay nilang pambayad. Malinaw ang mensahe ng Salvadoran government. Hindi kinukonsinti ang krimen at mabigat ang parusa sa mga ito. Ang sinumang miyembro ng gang na hindi pa nahuhuli kapag nabalitaan ang sitwasyon ng kanilang mga kamiyembro, mawawala ang kanilang angas. Ang El Salvador ay dating kinakatakutan at pinakadelikadong lugar. Sa kasagsagan nito, 104 sa bawat 100,000 katao ang namamatay sa isang taon. Bagamat kontrobersyal ang mga pamamaraan ng kasalukuyang pamahalaan, pagsapit ng 2023, ang bilang ay kapansin-pansing bumaba sa 3 na lang bawat 100,000 tao ang namamatay. Bumalik ang kapayapaan sa lugar. Halos nasimot ang mga miyembro ng mga salot na gang dahil sa determinasyon ng kasalukuyang administrasyon na lipulin ang mga utak pulbura sa kanilang bansa. Sa ngayon, isa na ang El Salvador sa pinakaligtas na bansa. Nakatutok ang buong mundo sa mga susunod na mangyayari. Pero eto lang ang masasabi ko. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli.